Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Yes! Alright, bago tayo magsimula at bigyan po muna ninyo ng pansin itong ating katanungan para sa inyong mga comments dyan sa ibaba na pwede nyo namang ilagay dyan sa ating sa baba ng video natin. Ano ang maibibigay yung mga advice dito sa tatlong players na to? Well, yung isa medyo nagkaroon na rin ng problema. Pero ano pa rin ang may advice nyo sa tatlong individuals na ito, no? Kay QMB, okay, na mayroong mga usap-usapan na gusto raw niya mag-PBA, no? At meron din siya mga options na mag-venture sa ibang liga, international, no? International leagues, basketball leagues, ano? Ano may advice sa kanya? PBA na diretso, mag-international league muna siya. Pangalawa, pwede nyo ring bigyan ng advice kung anong pwedeng gawin ni John Amores matapos bawiin ng Games and Amusements Board ang kanyang lisensya sa paglalaro. Ano may advice sa kanya? At kay Justin Baltasar, no? Ano ang maipapayo nyo sa kanya? Okay? Tulad ng mga payo na ibinibigay ni Spider-Man Arwin Santos at ni Demolition Man Danny Ildefonso. Ayan. Lagay nyo po ang inyong mga comments at saloobin dyan sa ibaba ng ating video. Simulan natin mga kababayan ng ating paksa ngayong araw na ito. Unahin natin itong si John Amores. Okay? Ayan, at katulad ng mga naibabalita na ngayon sa mainstream, nabawian na nga ito ng lisensya. Okay? Sa paglalaro ng professional basketball. Hindi na siya pwede maglaro sa kahit anumang professional basketball league. Okay? Siguro kahit anong sports din, ano? Ewan ko lang kung may ibang alam na sports si John Amores, pero primarily ang kanyang alam na sports lang at pinagkakabuhayan basketball, ano? Pero ngayon, siguro maghanap-hanap na siya ng bagong mapagkakakitaan dahil hindi siya pwedeng maglaro kahit kailan sa anumang professional basketball league. And I'm not sure kung applicable yan internationally. Kung dito nga siya sa local, ano, banned siya at hindi siya pwede, wala siyang lisensya, paano pa kaya international, ano? Logical naman yun, ano? Okay? So, ang PBA nagsalita na rin, siya ay banned, no? Parang yung nangyari kay Calvin Abueva, no? Hindi lang natin alam kung up to what extent, no? O gaano katagal ang magiging ban nito sa PBA kasi itong kay Calvin Abueva, I think 16 months ang itinagal nung ban ni kay Calvin Abueva. Okay? At ibang sitwasyon 'yon. Hindi naman masyadong comparative, relative 'yon. Hindi na ikukumpara mo yung case ni Calvin kay John Amores, mas mabigat yung kay John Amores. Hindi natin sinasabing tama yung ginagawa ni Calvin Abueva. Okay? Kung i-compare mo lang. Okay? More serious itong kay John Amores dahil ito ay nakasuhan siya ng attempted homicide dahil sa tangkang pamamaril, o pagpatay dun sa nakaalitan niya dun sa ligang labas, sa hindi yata nakolekta na taya or bet, ayun, nagkaroon siya ng kaso dahil sa tangkang pagpatay, attempted homicide. Okay? Ngayon, pwede naman siyang mag-apila, pwede siyang ma-reinstate, kaya lang napakatagal na panahon. Kung titingnan mo ang takbo ng kaso sa Pilipinas, ang paglilitis sa kaso sa Pilipinas, napakatagal, mabilis na ang 5 years. Biruin mo, maghihintay ka ng 5 years bago ka makabalik sa PBA. Maghanap-hanap ka na muna ng mapagkakitaang iba. Okay? Ayan. Pwede naman siya mag-apila. Pwedeng i-overturn ang desisyon ng GAB kasi hindi na raw magbabago ang desisyon ng GAB. Okay? Kung siya ay mag-a-appeal sa Office of the Vice President,
Office of the Vice President. Office of the President. Ano ba naman yan? Office of the Vice President. Okay. Office of the President, doon siya mag-aapila. Ha? O, correction lang. Okay? Tapos, kung i-atras yung kaso, well, I doubt kung i-atras yung kaso, no? Or kung isusulong yung kaso, no? At magkakaroon ng paglilitis, no? Ng trial, mahatulan siyang not guilty. Yan, pwede ma-overturn lahat ng mga suspensions, revocation, pwede siya ma-reinstate. Okay? Well, tingnan natin. Matagal na panahon pa yan. Okay? Sana, ewan ko, dapat nung after nung insidente niya sa NCAA, dapat he has learned his lesson. Dapat nagtimpi na siya sa kanyang condition, sa kanyang temperament, at nagpigil-pigil na siya. Wala ba? Mas malala pa yung ginawa niya kaysa doon sa NCAA, nanuntok lang siya. Ngayon, naglabas na siya ng baril, no? Nakakatakot pag ganyan. Okay? Kaya pinayuhan din siya ng PBA na kung may time siya, magkumonsulta siya sa isang psychologist. Okay? At mag-undergo na anger management. Okay? Yan. So, kailangan i-consider ni John Amores itong mga bagay na to para maging maayos ang kanyang buhay. Kasi kung ganyan ang ugali niya at mangingibabaw yung galit, walang taong magtitiwala sa'yo kahit hindi sa basketball, kahit sa buhay, in general. Alright? So, yan ang buhay ni John Amores. Abangan natin ang mga developments tungkol dito kay John Amores. Pangalawang topic natin. Alright, good vibes naman tayo. Okay? Ito naman kay Justin Baltasar. Okay, Justin Baltasar. Okay? Umaasa na maging next JMF, Junmar Fajardo at Justin Aranya under sa pagtuturo nitong si Demolition Man Danny Ildefonso. Okay? Yan. Kasi kasulukuyan, syempre, alam natin, first 2 games ni Justin Baltasar, hindi masyadong explosive, no? Medyo mababa pa ang kanyang average. Kung i-compare mo sa kanyang average noong naglalaro siya sa MPBL, no? Well, sa kasalukuyan, tinuturuan pa siya ni Coach Danny Ay, okay, ng dapat gawin, Ang advice sa kanya ni Coach Danny ay initially mag-rebound muna. Okay, kasi kabagagaling lang niya sa MPBL. Okay, magaling ka sa MPBL pero iba rito sa PBA. Ika nga ni Spider-Man Arvin Santos. Yun din naman ang kanyang advice dito kay Justin Baltasar. Iba ang MPBL, iba ang PBA. Okay? Mas pisikalan yata, mas pisikal ang laro pagdating sa PBA, sa MPBL medyo hinay-hinay lang din, ang laruan. Pero pagdating sa PBA, mas professional. Hindi natin sinasabing mababa ang quality ng MPBL. Okay din naman ang MPBL, pero when you talk about the oldest, pay for play league in Asia, iba rin ang PBA kaysa sa MPBL, let's face it, So, magkaiba 'yon, sabi ni Arvin Santos. So, yung laro mo sa MPBL, sabi ni Arvin Santos sa assessment niya, iba. Kasi naglaro rin si Arvin Santos sa Pampanga, for Pampanga, Giant Lanterns. So, nakita niya yung pagkakaiba. Okay? So, i-improve mo yung sarili mo, sabi ni Arvin Santos. Iakma mo kumbaga, i-climatize mo yung sarili mo doon sa uri ng laro sa PBA. Kasi hindi ka magtatagal sa PBA kung hindi mo kayang tapatan ang laro ni Junmar Fajardo. Eventually, may mga Belga dyan, nababanggain ka. Okay? Kaya kung halimbawa, very skinny ka, okay? Medyo hindi ka magiging palaban, dudunggul-dunggulin ka lang ng mga yan.
Okay? Lalo na to si Bobelka. Naku po, physical lang laro niyan, ano? Tapos medyo iinis-inisin ka pa. Welcome to the PBA ka ngayon. Okay? Masisira ang laro mo. Okay? Yan. So, ang advice ni Arwin, mag-weights, ano? Palaki, pakondisyon ng katawan, no? Physically, ano? Ayan. So, i-ano lang niya, i-practice lang niya yung, ano, practice lang daw niya yung good habits niya. Okay? Lalabas din ang laro niyan. Kasi syempre, nag-a-adjust pa. Okay? Ang sabi naman ni Danny ay, rebound ka muna, which nakinig naman siya. Okay? Nakadami siya ng rebounds, ano, sa laban nila sa Phoenix. 13 rebounds. Wow, ano? So, malakas-lakas din na pala sa rebounds ito, no? Kahit wag mo na rin yung puntos. So, unti-unti, kumbaga, bine-break in nila. Kakadalawa o tatlong laro pa lang naman. So, hintayin nating lumabas yung tunay na laro niya na akma, no? Sa PBA standards, ano? Okay? Ang tinuturo na primarily ni Danny ay kay Baltasar yung specialty of the house ng isang sentro, yung laro sa poste. Na tinuro niya rin kay JMF, kay Junmar Fajardo at saka dito kay Justin Aranya. Kita niyo naman ang naging produkto ng pagko-coach ni Danny ay, ano? Okay? Nag-improve ng husto. At naging 8-time MVP pa itong si JMF, ano? So, tingnan na, tiwalang-tiwala ito si Justin Baltasar na mag-i-improve siya under sa pagtuturo nitong si Danny Ay. Okay? So, laro sa poste. Okay? At, ayun nga, rebounding niya muna ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. Okay? At, isa pang advice ni Arwin Santos, mag-concentrate, no? Sa 4 position. Okay? Kasi sa PBA daw, hindi siya pwede kasi ang laro niya yata sa MPBL, doon hindi ako nagkakamali, 3, ano? So, nalalampasan niya yung mga kalaban niya sa 3, sa position. Pero pag tungtong niya sa PBA, mag-4 siya. Yun ang advice ni, Arwind, ano? Ano to? Power forward. Kaya nga gusto niya magpalakas ng katawan to si Justin, ano? Kasi maiiwanan naman siya ng mga 3 sa PBA, yung mga small forward, mabibilis daw, no? Hindi siya para doon. Kumbaga sa boxing, iba yung weight class mo. So dito ka mag-concentrate sa pagiging 4. Okay? At diyan ka magiging successful. Or 5, ano? Kung maliit yung team, pwede ka mag-5, no? Pero mag-specialize ka sa 4 sa power forward, ano? Yan. So, yan ang kapalaran ni Justin Baltasar. Okay? So, anong kaya magiging kapalaran niya? Ngayong nakapasok na siya sa PBA at naglalaro na siya para sa Converge Fiber Exos. Maganda inilalaro ng Converge, ha? Okay? So, nalusutan nila na nung isang araw, ano? Ano na sila? Tambak sila ng Ginebra, nalusutan pa, no? Okay? Parang tinatatakan na nga sila ng mga na team na San Miguel Corporation killers, quote unquote, no? Sino ba susunod? Napataob na nila ang Magnolia, napataob na nila ang Ginebra, susunod na dyan ang San Miguel, no? May next game pa nila, in the future, meron pa silang San Miguel na laro, ano? So, titingnan natin ng kanilang kalidad kung talagang sila ba ang tinaguri ang SMC teams, no? Killers. Okay? So, abangan natin ang bagay na yan. Okay, punta naman tayo dito sa last topic natin. QMB. Quintin Meliora Brown. Okay, ito si Quintin Meliora Brown, si QMB. Ay katatapos lang isang player sa UAP, UP Fighting Maroons po siya. At katatapos lang po ng kanilang finals versus De La Salle University. Sila po ang tinanghal na champions, ang UP Fighting Maroons, ano? At mainit-init pa galing sa oven, kumbaga. Okay? At marami na rin siya natatanggap na offers at marami rin siyang
mga choices kung saan siya papunta ngayon after ng kanyang UP stint, no? Sa kasalukuyan, nag-average si QMB ng 14 points, 9 rebounds, and 2.3 assists doon sa last 3 finals game nila. Okay? Versus Lasal. So, mataas, malaki-laki to, no? Okay? Ang mga avenues na pwede niyang tahakin, ano? Ang primarily dalawa, no? Wala pa siyang ibang tinitingnan na option, pero ito yung dalawang tinitingnan niya. Either mag-PBA siya, okay? Or mag-Japan B-League. Okay? Sa Japan, ano? Alright. Japan B-League. Pwede naman, kaya lang kasi yung sa Japan, ano, kung ako tatanungin, medyo less physical doon, ano? Medyo malambot-lambot ang laruan doon, ano? Japan B-League, ano? Kaya kung magja-Japan B-League siya tapos magpi-PBA siya, medyo baka manibago na naman siya. Kasi alam naman natin ang kalidad ng laro sa PBA, ano? Pisikalan, no? So ibang-iba rin pagdating sa laro ng basketball ng Japan versus PBA, ano? So isang downside 'yon, ano? Pero pagka magja-Japan ka naman, okay, o tingnan natin. Kung magja-Japan ka naman, malaki-laking sweldo ang makukuha mo. Okay? Tingnan nga natin ang credentials nitong si QMB at kino-consider niya. Bakit niya kino-consider na mag-Japan B-League? Kasi hindi ka naman malakas ang loob mag-Japan B-League kung wala kang credentials na ibubuga, no? Okay. So, credentials niya sa US, naglaro na pala siya sa US NCAA Division 1, ba? Kung Division 1 ka, ba, mabigating ka na rin, USA and NCAA, ano? Plus, yung UAAP stint niya, nag-champion pa. Champion team pa, part ng champion team pa. Ang taas pa ng average mo nung finals, ano? Okay? So, pwede kang mag-command, pwede kang mag-demand ng minimum na $25,000 a month. Wow, that's big money. Kung $25,000 a month, kung convert mo yan sa pesos, that's 1.45 million a month. International, ha? International. Okay? Kung mag-i-international siya, or at the very least, kung magja-Japan B-League siya. Okay? Alright. Kung halimbawa naman, mag-PBA naman siya, okay? Kung monetary value ang bahabol mo, maaari siya mag-Japan B-League, ano? Pero kung experience-wise, ano, yung matututunan niya, okay? Pwede siguro sa PBA, ano? Kung talagang physicality ang kanilang gusto, no? Yung brand of play na talagang baga parang marami kang matututunan, no? At gusto mo talaga physical lang talaga, pwede siya mag-PBA, ano? Piliin niya, pwede niya mapiliin ng PBA, ano? Kaya lang may hindrance din sa PBA, may downside din naman diyan. Ano-ano yung mga 'yon? Okay? Salary-wise, siyempre, kung i-compare mo yung international salary mo sa PBA, mas malaki ang international salary. Ano ba ang maaari niyang kitain sa PBA, ano? Ano ba ang kaniyang pwedeng kitain sa PBA? Pwede niyang kitain, halimbawa, magpapadraft siya. Kung babagsak siya sa top 3, okay? May ceiling kasi, may salary cap sa may salary cap kasi sa mga rookies na kahit top 3 ka, no? Okay? Maximum na ang 450,000 per month. Okay? For at least 2 years. So, lagay na natin siguro roughly 500,000 a month. So, that's 5 times 12, mga 700 plus ba? Hindi ako nagkakamali. Kung tama ba yung mathematics ko, no? Times 2 mo pa. So, malaki-laki rin in pesos, ano? Pero kung talagang habol mo talaga is international at malaki-laki pa kaysa sa PBA, mag-international ka. Okay? So, maximum yun, 450,000 a month in 2 years, at least 2 years, no? Isa pang pwede mong tingnan dyan ay
yung consideration mo sa mga sweldo mo na makukuha mo, compare mo dun sa mga players na makakatapat mo sa PBA. Okay? Currently, Junmar Fajardo earns 20 million to 30 million a year. So eventually, pag tumagal ka sa PBA, kaya ka bang swelduhan ng mapupuntahan mong team ng ganyang kalaki? Okay? Usually, pagka nag-Phil Japan ka rin, Phil Japan import ka rin, okay? So, yun ang unang consideration. Yung, well, i-compare mo na doon sa MVP, no? Yan ang sweldo ni Junmar Fajardo more or less, ano? Pagka nag-Japan ka naman, okay? Phil import, $60,000. Okay? That's roughly 3.5, laki no? 3.5 million per month. Okay? Kung tama itong math ko kasi malaki talaga. 3.5 million a month. $60,000 a month. Pagka mag-i-import ka sa Japan B-League. Malaki siya. Okay? So, ito ay constraints, salary constraints, compensation constraints na maaaring kaharapin ni QMB, no? Pagdating sa international league and sa paglalaro niya sa PBA. Okay? Isa pang hindrance na pwede niyang makaharap ay, no? Kung magpapadraft siya, it is likely na makadaupang palad niya yung mga players ng mga, kumbaga ika nga nila well-known, okay, sa mga pagkatalo, no? Laging natatalo. Kung manalo man, konting panahon lang, ano, or kukonti lang ang naikokolektan panalo. Madalas na nakukuha ng talo. Ano-ano itong mga team na ito? Maaari siya mapunta, madraft ng, well, Terra Firma, no? Or Blackwater Bossing. Okay? Kung meron ka ng ganyang pangalan, QMB, okay, at ganito ang credentials mo, aba, gusto kong maidikit yung pangalan kong QMB sa isang winning team. Medyo tataasan ko ang presyo ko. Una-una, kaya ba nung dalawa yon, Terra Firma at saka ng Blackwater, yung pagpapasweldo ng ganong kalaki? Okay? Okay, pangalawa, payag ba naman siya na lagi na lang ganon, losing at the losing end yung team niya at never nakakapasok sa playoffs, at least sa playoffs, at hindi nakakapag-champion. Okay? Hindi masyadong, let's face it, hindi naman masyadong kalidad ang mga teams na maaari niyang paglandingan pagka nagpa-drop siya. Okay? Maaaring hintayin niya muna kung ano magiging development sa PBA. Wait and see muna siya kung ano, kung ang Terra Firma ba, bibilin ba ng isang kumpanya pa? Kasi itong family brand sardines ba yun? Balak pumasok, ano? O yan, magkakaroon ba ng bilihan? Magkakaroon ba ng major changes sa PBA? Pwede niyang hintayin niya muna, tapos mag-Japan B-League muna siya. Or pwede na siyang diretso, kung payag siya, no? Mag-Terra Firma na siya. Okay? At mag-Blackwater. Kasi ito namang, alam naman natin itong Terra Firma, anihan yan Anihan yan ng, ng SMC. Maaari, no, na yan daan en route papunta sa San Miguel Beermen, na in due time, pagka medyo hindi na kaya ni Junmar Fajardo yung kanyang responsibilidad as the main center ng San Miguel Beermen, pwede siya ang ipalit. Mas interesado ang San Miguel diyan kung papasok siya sa PBA, Alright? So yan ang mga avenues na pwedeng daanan ng career ni QMB, internationally and locally. Okay? Monetary wise, pwede siya mag-international. Sa experience at sa familiarity sa paglalaro bilang Pinoy, pwede siya mag-PBA. Kaya lang, hindi siya makakakuha ng maraming or yung malaking amount ng salary. At saka medyo
yung prestige ng kanyang pangalan, hindi mo maikakabit sa mga kumbaga prestigious teams sa PBA, ano yung nasa upper bracket or upper echelon ng liga. Okay? Medyo nandun ka sa baba kasi yun ang unang kukuha sa'yo pagdating sa draft, ano? Maliban na lang i-trade ka na naman, ano? Okay? Unless na magkaroon ng policy ang PBA na bawal i-trade yung first round draft pick ninyo or yung top picks ng draft sa ibang team, magre-residency ka muna doon sa team mo bago ka i-trade. Walang mangyayari, i-trade ka rin ng maaga. Okay? Kumbaga, kung hinog na hinog ka na at nakita ka nilang magaling, uy, si long hair nakaabang sa'yo. Okay? So, mga kababayan, mga ka-PBA, katulad ng aking nabanggit kanina, bigyan nyo po yung mga comments niyo sa mga advice, yung advice niyo, mga payo ninyo dito sa tatlong individuals ito. Kay QMB, ano ba ang gusto nyong career path na tahakin niya? Kay John Amores, anong dapat niyang gawin? Okay? Kay Justin Baltasar, anong maipapayo nyo sa kanya ngayong nakasabak na siya sa PBA? Alright? Tuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Mag-subscribe po tayo mga kababayan. Like and share and follow na rin po natin ang ating YouTube channel at ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Di pa rin naman po naaalis yan. Okay? Maraming salamat po sa inyong panonood at pagtutok dito sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli po sa susunod po nating mga future vlogs. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta mga kababayan. Paalam po.